1 month ko nang ginagamit yung Fido L3 Plus. And ito yung totoong opinion ko. Walang filter, walang script. Sasabihin ko lahat kung ano yung maganda, kung ano yung pangit, at pati yung mga bagay na kadalasang hindi nababanggit ng mga reviewers. And heads up, karamihan sa sasabihin ko dito, hindi lang para sa Fido L3 Plus. Applicable rin to sa ibang e-bikes. So kahit hindi Fido ang bike mo o nag-isip ka pa ng bumili ng e-bike, stay until the end, marami kang makukuha dito. What's up mga paps? Welcome back sa Pedal and Pace PH. So ito na, mahigit isang buwan ko na ginagamit yung Fido L3 Plus. So hindi to unboxing, hindi rin first impression. Ito na yung real experience after ng daily use sa kalsada ng Pilipinas. Init, long rides, at kung ano pang typical na gamit. Well, hindi pa naman ako na-experience na gamitin to sa ulan since di pa naman umuulan this past few months. So, everything else share is based sa dry conditions at normal day-to-day riding. At para fair tayo, unahin natin yung good bago yung bad. Kasi totoo naman, may mga solid qualities itong bike na to. So, let's go! Number 1, at ito yung pinakamalaking selling point ng L3 Plus, yung battery. Ang laki ng battery nito, 1,113 watt hours, 48 volts. Ang claim ng Fido, around 80 miles sa throttle mode, 120 miles sa pedal assist. At base naman sa experience ko, well, realistic naman. Kung, ang keyword yung kung default ang settings ng controller mo at tamang PSI ng gulong mo. Well, dito kayo makinig guys. Maraming nag-a-unlock ng speed limit sa controller para bumilis. Pwede naman, pero expect mo na mas mabilis mauubos ang battery mo. Hindi mo ma-achieve yung advertised range na sinasabi ni Fido. Ito lang yan, basic physics. Mas mabilis ka, mas maraming power ang hihilahin sa battery. At isa pa, peso wise naman tayo. Imagine mo, isang charge lang, ilang araw na pagko-commute. Compare mo sa jeepney, tricycle, fare araw-araw. Well, sa electricity cost, sobrang mura lang ng isang full charge. So in the long run, tipid ka talaga. And yung sumunod na nagustuhan ko sa bike niya ito is yung upuan. Ang comfortable ng saddle nito. May spring suspension sa ilalim. So parang di mo nararamdaman yung bawat bump. Iba siya sa typical bike seat. Feeling mo nakaupo ka sa bar stool na may cushion. Parang pang long ride talaga. Number 3, yung throttle only mode. Ito yung game changer para sa mga nagko-commute. Hindi ka na kailangan mag-pedal. Twist mo lang yung throttle and go. Ibig sabihin, hindi ka papawisan papunta sa work. Feeling mo naka-electric scooter ka, pero mas compact. Or, yung folding niya. Well, for real, pag nasanay ka, mga less than 30 seconds lang to. Yan yung folded size. Kasya sa loob ng bahay, sa tabi ng kama, sa trunk ng kotse. Perfect kung kondo ang tinitiran mo o maliit lang yung space. Well, number 5, fully loaded, out of the box. Lahat andito na. Front light, rear light, fenders, rear rack, horn, kickstand. Wala ka nang bibili na extra. Yung ibang bisikleta kasi, hiwalay pa yung mga accessories. Siyempre, dagdag gastos. Dito, out of the box, kumpleto na. Number 6, stability. Despite na maliit yung gulong niya. Surprisingly stable siya kahit 14 inches lang yung wheels. Nung una kinakabahan din ako kasi ang liit ng gulong. But after a few rides, nag-gets ko yung balance. Hindi siya madaling matumba. At pang beginner friendly pa nga siya. Number 7, hill climbing power. Pang-ahon siya, 350 watts at 48 volts. Hindi naman siya pang mountain bike pero sa mga moderate na incline dito sa metro, kaya niya. Hindi ka ma-stress sa mga slight na ahon. Yung preno, mechanical disc brake siya pero malakas. Importante ito lalo sa kalsada ng Pilipinas. Pag may biglang tumigil na jeep sa harap mo, may kumawala na aso, sudden stop ng mga tricycle, kailangan mo ng preno na reliable. And number 9, USB charging port. May USB port siya for charging your phone.
para sa mga nagna-navigate gamit ng Waze o Google Maps habang nagbabike. O katulad ko na nagbablog habang nag-ride. Sobrang laking tulong ito. Nakakapag-charge ka habang nagbabiyahe. Removable yung battery gamit ang susi. So kung magpapark ka sa labas, sa tindahan, sa kapihan, sa mall, pwede mo tanggalin yung battery, then dalhin mo. Yung pinakamahal na part ng bike, dala mo. Yung frame, nakalak lang sa labas. So mas kampante ka at hindi maiengganyo yung magnanakaw. At isa pa, pinaka-convenient dito, Paps, may option ka kung saan mo gusto i-charge yung battery. Pwede mong i-charge habang nakakabit sa bike, kung may saksakan malapit sa parking lot mo. Or pwede mo rin siyang tanggalin at dalhin sa loob ng bahay, sa office, o kahit saan mas safe at accessible yung outlet. Hindi ka na hassle magbitbit buong bike papunta sa saksakan. Especially kung nasa condo ka, nasa second floor, o masikip yung space. Okay, pag-usapan naman natin yung mga hindi ko nagustuhan sa bike na to. Una doon yung battery contacts. Yung connection point between ng battery at ng connector. Nagra-rattle kasi siya, lalo na sa rough roads. At di lang aesthetic problem to. Pag nag-rattle yan, naapektuhan yung power delivery. At basic experience ko, lalala yan over time. Number 2 yung upuan. Komportable nga siya pero hindi naka-align na maayos. Medyo nakatingala yung bandang dulo. Kahit try mo ayusin, may mechanism na hindi ka papayagang ma-align ng tuwid. So, stuck ka sa slightly off na saddle. Frustrating. Controller failure. Ito yung nakakatakot. May isang pagkakataon na pinindot ko yung power button, tapos wala, deads. Hindi nagun yung bike. Nag-check ako ng battery, may charge naman. Full charge pa nga, pero ayaw mag-power on. Na-fix naman siya eventually, pero imagine mo nasa kalsada ka, malayo sa bahay, tapos biglang ganito. Kailangan mo ng contingency plan. Number 4, check tire pressure before buying. Applicable ito sa lahat ng mga e-bike guys, hindi lang sa Fido. Before ka umalis ng shop, check mo yung hangin ng gulong kasi minsan galing sa warehouse, matagal na nakatenga, bumaba na yung PSI. Pag nag-ride ka ng low pressure, pwedeng madamage yung rim. Bumaba na yung range mo, pangit pa yung handling. And yung panglima, yung arrangement ng cables. Kasi once na nakatupi na yung bike, tapos gusto mo siyang i-push, hindi mo siya may tutulak kasi nakapreno yung mga gulong. So, yung mga cable nakaload sa way na nakaka-conflict sa pag-push. Ito yung design oversight na nakita ko sa bike na to. Number 6 yung handlebar height limitation. So, fix siya. Ang tanging adjustment na magagawa mo is magpalit ka lang ng manibela kung nabababaan ka masyado sa manibela. Wala siyang ibang fix. And dahil doon, kailangan pang i-reroute lahat na naman ng mga cables para mag-match sa bagong manibela na bibili mo para ma-adjust mo lang yung height ng manibela. Yung number 7 tsaka number 8 ay pag-isahin ko na lang. Number 7 is wala siyang cruise control. Binerify ko sa shop nung binili ko siya, sabi makokontrol daw yun sa app, pero wala siya sa app. Number 8, yung ramp assist. Nag-follow ako ng instruction pero wala eh. Siguro sa unit ko lang. Hindi ko naman sinasabi sa lahat ng unit. Pero sa unit ko talagang negative. Wala siyang ramp assist. So kung ako sa'yo, itetest ko talaga muna yung bike bago ako umalis ng shop. And yung number 9, pedal assist delay. Kasi pag nag-pedal ka, hindi agad nagkikick in yung assist. May delay na 2 to 3 pedal strokes. Bakit? Kasi cadence sensor gamit nito, hindi torque sensor. Yung cadence sensor, kailangan mo nang ma-detect na gumagalaw yung pedal bago mag-engage sa motor. So sa mga stoplight to intersection, may slight delay talaga. And then yung number 10, no fold lock mechanism. Pag na-fold mo na yung bike, walang mechanism na mag-hold ng frame at handlebars together. So pag binuhat mo, nagkakalat yung mga parts. Yung wheels nag-e-splay. Well tip, bumili ka na lang ng cord. Mura lang, malaking tulong. Then yung number 11, long charging time. Yung charging time kasi around 7 to 8 hours para sa full charge. Hindi naman siya deal breaker pero kailangan mo mag-plan ahead.
kung gagamitin mo talaga siya for a long ride. So bago matulog, i-charge mo na siya para ready na siya sa umaga. And finally, dahil single speed lang siya, pag umabot ka sa around 8 miles per hour, walang kwenta na yung pedal mo. Umiikot na yung paa mo pero wala nang contribution. So in reality, throttle bike talaga to, hindi pedal bike. Alright, so ano ba yung final verdict natin after more than a month of using the Fido L3 Plus? Worth it ba siya? Well, honestly, kung tatanungin mo ako kung babalikan ko yung desisyon ko dati, bibilhin ko pa rin siya. Pero iba na yung approach ko. Mas marami na kasi akong alam, mas marami na akong checkin bago bumili. Okay yung bike kung ang habol mo is short to medium commute, flat to moderate terrain. Gusto mo ng compact at foldable. At priority mo yung range over speed. Pero skip mo siya kung masyado kang matangkad at hindi ka comfortable sa handlebar height. Need mo ng suspension for really rough roads o gusto mo talaga yung pang mabilisan na bisikleta. Alright mga paps, yan ang honest 1 month review ko sa Fido L3 Plus. Wala yung halong hype. Real world experience lang talaga. And sana nakatulong sa inyo, lalo na kung nagbabala kayo kumuha ng e-bike. Tandaan, marami sa mga tip na nabanggit ko dito, applicable din siya sa ibang e-bike, hindi lang sa model na to. Kung may tanong kayo, drop nyo lang sa comment section below. Try ko sagutin lahat. Don't forget to like and subscribe para tuloy-tuloy lang tayo sa mga honest review. Ride safe lagi mga paps. See you sa next vlog.